I-share ko lang ha, kahit wala namang nagtatanong. Ang aga ng gising ko ngayon. Hindi ko din alam kung bakit. Parang na-excite ako na kung ano, parang timang. Kahit anong gawin kong piki, talagang hindi na ako dinadalaw ng anto. Kaya bumangon na tayo kahit 4:30 pa lang ng umaga. Unang-una nating ginawa ay uminom ng mainit na kape. Hindi kasi pwedeng maghilamos muna ako para tanggalin yung mga namumuti na yan sa aking muka. Siya nga pala, para sa inyong kabatiran. Pimple eraser daw yan. Nakilagay-lagay lang ako dun sa anak ko kasi ba naman ito mga pimples na ito, kung ano ito ay nauso pang tumubo dyan sa aking mukha. Hay nako, buti na lang may natira pang cake kagabi kaya ang kaulam ng ating kape ay cake. Ang sarap pala nitong cake na ito. Ubi makapuno daw ito, sabi nung aking anak na pangalawa. Siya kasing inutusan kong mamalingki kahapon. Nang makita ko sa aming GC na may sweldo na, ay hindi ko na ipinagpabukas. Sabi ko kasi bukas kami mamalingki, hindi na ako nagpabukas. Inutusan ko agad yung bata na mamalingki nga. Kasi nga ni, wala na kaming asukal. Eh sayang naman ang mahal-mahal ng asukal dito sa mga tindahan. Sayang din yung matitipid. Mahilig nga pala ako sa matatamis, kaya nilantak-lantakan ko yung cake. Nagising na rin ang iba nating kasama dito sa bahay. Inaya niya akong magala, kaya tara samahan niyo ako sa aming pupuntahan. Let's go! Habang hinihintay ko ang aking kasama, eto nga pala dito kami sasakay sa tricycle. Tara! Andito pa nga pala kami sa Matango. At ang nakikita ninyo ngayon ay ang bagong-bagong pinag-widening na kalsada tapat ng Purok 3. So ngayon nga kasalukuyan naming binabagtas itong kalsadang ito na kung saan makikita natin ang bagong-bagong pinag-construct na magkabilang side nito. Malapit na po tayo sa boundary ng Matango at ng Mampungo. Napakaganda ng kalsada ngayon. Nasa Mampungo na nga pala tayo. Malapit na tayo sa may crossing na naghihiwalay ng daan ng Matango at Tabas. Binabagtas na natin ngayon ang kalsada patungong Manlukugan. So ito pong kalsadang papasukin natin ay papuntang Manlukugan. Binabagtas na namin ang kalsada patungong Isog-Isog. Nasa Isog-Isog na po tayo at ayan, nasilayan natin o nasaksihan natin ang pagsikat ng haring araw. Napakaganda ng view dito sa Isog-Isog kung tawagin. Nasa tapat na po kami ng Mount Panit. Tinutumbok naman po ng kalsadang ito ay ang dagat. Ang ganda ng view. Ayan pag sumikat pa lang araw, dito, feeling mo ay lalabas si Jesus Christ dito. So, ito pong kalsadang ito, ang tinutumbok nito ay ang dagat ng Agit-it na nagkukonekta Agitit at Sabang. Ayan na, ang ganda. Parang umaakit kami sa sa langit. Ayan yung haring araw. Kasalukuyan po naming binabaybay ang tabing dagat. Rough road po dito. Pero sa una-unahan po, makikita natin yung eto na po. Ito yung boulevard. Napakaganda po dito sa boulevard, napakaaliwalas ng paligid. Ang sarap ng simoy ng hangin. At tingnan ninyo yung tanawin. Naku, kitang-kita natin yung nagagandahang bundok dito. Dito po sa bahaging ito, kung napansin yung yung natutulog na napakagwapong lalaki. Pero bundok po siya. Sa kaliwang side naman itong boulevard kapag ganitong oras, so kitang-kita natin yung pagsikat ng araw. Ang ganda. Andito na nga pala tayo sa Barangay Sabang Vinsons. Ang ganda. Malapit na tayo sa ating sadya. At andito na nga pala tayo kung saan talaga ang sadya namin. Dito sa bulungan ng bulungan ng isda. Ngayong araw nga ipinasya namin na bumili ng pang-ulam. Ano kaya ang mabibili nating pang-ulam dito? Kaya lang pagdating namin walang katao-tao. Ay meron pala si Tayap saka meron dalawang tao. Ang unang dumating ay mga nukos. Naku, sariwang-sariwa yung nukos. Buhay na buhay pa talaga siya. Hindi kami bumulong dyan kasi isda talaga yung sadya namin. Sunod naman ay alimango. Hindi rin kami bumulong. Talagang isda ang hinahanap namin. Kaya ang bumili nitong alimango saka itong mga nukos na ito ay yung si Tayap. Yan.
Ganito pala guys ang nukos kapag ito ay sariwa pa, buhay pa, oh, kita nyo. Kulay green siya. Talaga as in, ano pa, buhay na buhay pa talaga siya. Nakakatuwa. Ayan na, oh, kita mo yan. Buhay na buhay pa yan. My God. Ganyan pala ang nukos kapag buhay pa. Kulay green, para siyang alien. Mukhang papala rin tayo guys, meron na namang dumaong na bangka. Ano kaya ang dala nito? Ayan, at ano naman, ang dala nila, napakaraming kasang. So, hindi naman talaga yun ang hanap namin. Isda talaga ang gusto namin. Kaya naghintay pa rin kami kasi 6 o'clock pa lang naman ang umaga. At eto na nga, may dumating na isda, napakalalaking bunti. Kaso naunahan kami dun sa bunti. Buti na lamang natanawan namin sa malayo, may paparating na naman bangka. Kaso sabi sa akin nung katabi ko, hindi po yan bangka, speedboat pala yun. Napakatulin, oh my goodness! At ang mga speedboat, hindi pala yun naglalaot. Kaya sa malamang, wala yung dalang isda. Saka dumiretso siya doon. May dumating na naman mga sariwang nukos. Ayan. Pero muli, hindi na naman kami ang nakakuha. May isa na namang dumating, nukos ulit. So, eto, nakipag-anuhan na kami, nakipag-unahan na kami. At eto nga yung nabili namin. Kahit may nabili na kami or nabulong na kami, hindi pa rin kami turuyang umalis kasi nagbabaka sakali pa rin kami na makabili pa ng isda. Kaso mag-aalas 6:30 na, wala pa rin, speedboat na naman ang dumating kaya pinasya naming umalis na. Pauwi na kami nito guys at hindi ko napigilan na i-video yung nakikita nyo yan. Siya yun yung sinasabi ko sa inyo na bundok na parang nakahiga na isang magandang lalaki. Kita nyo naman, oh. Grabe ang ano ko, ang aking iniisip, napaka-weirdo. Parang feeling ko any moment babangon siya. Sana naman ay wag. At pagtapat namin sa DM Lukban Elementary, ang dami nang nagbubuto. Hi sa wakas at andito na nga ulit kami sa aming bahay. Sumalubong na ang aming napakabait na aso. Habang nag steam ng dalawang malalaking nuko, sinarap ko naman ang pagbabalat ng malaki din ng milon para sa aming dessert. Mukhang isasantabi ko na naman ang salitang diet kasi ang sasarap na naman itong ating kaharap. My goodness, sigurado na naman ito ang aking walang prenong kain o lafang. Ganito nga pala ang ginagawa ko sa milon. Binabalatan ko siya instead na kinakayod katulad ng ginagawa natin na na usual. Dahil hindi mahilig ang aking mga anak sa pagkain ng milon, ang ginagawa ko na lang, ako lang naman yung mahilig kumain ito, binabalatan ko siya at kinukubes-cubes ko na lang siya. Ganon, katulad ng ginagawa ko sa pakwan o sa watermelon. Sa ganitong paraan ko, konti yung nasasayang dun sa melon. Napansin ko sa mga prutas ngayon, magpa watermelon or pakwan at melon, ang tatamis, napakatamis niya. Sa wakas, naluto na rin ang ating ulam ngayong umaga. Dalawang malalaking nukos. Tingnan nyo naman, oh. Naku po, isang dangkal, laki. So ngayon ay hihiwa-hiwain ko na muna siya para hindi hassle sa pagkain. Dahil hindi ko siya paborito, habang hinihilis ko, nakita natin yung taba. Ako, hindi ko napigilan na hindi ka agad tumikim. Talagang hindi ko ito paborito kasi wala akong kahilig-hilig sa nukos. Kaya, tikman ko lang yan. Naku po, talagang hindi ako nito nakakain. Hindi ko ito paborito, my God. Kita nyo din, wala talaga akong kahilig-hilig yan. Hindi ko talaga gusto ang lasa yan. O, kita nyo yan ha. Wala, tikim lang yan. Tikim lang talaga yan. Wala ako dyan kahilig-hilig. Mukhang may mga nilalang na hindi makakakain, bagay ganito ang naghihilis. Oh, wala yang hilig ha. Hindi yan nakain yan ha. Tita nyo na yan. Wala. Hindi talaga niya nakain. Ang balak talaga natin sana ay magkalamaris. Kaso dahil nga ni medyo tanghali na, ganun na lang ang ginawa natin. Inistim na lang natin, inihaw na lang natin dun sa kawali itong ating nukos. Yan, mukhang may mga nilalang talaga na hindi makakakain. Bago pa nga magsimula ang labanan ang kainan, ay naku, kakaunti na yung nanira doon sa nukos. Kung ako kung sinong nagkain, sabi ko hindi ko alam at hindi ko naman yun talaga gusto. Aba ay mantakin ninyong walang naniniwala. Kaya sabi ko kahit anong gawin ninyo, wala kayong ebidensyang makikita. Buti na lang talagang malaki yung dalawang nukos, siguro ay more than 1 kilo siya. Kaya ngayon, magkakalamaris tayo. Inihanda ko na nga yung mga gagamitin natin.
Meron tayong crispy fry, itlog, at saka breadcrumbs. Ayan, ito na ang gagawin natin. Sabi nating itlog, isasawsaw natin yung mga hinilis na nukos. Pagkatapos, isasawsaw sa ating crispy fry, itlog ulit, at saka sa breadcrumbs. Ulit-ulitin lang yung proseso. Isasawsaw yung ating hinilis na nukos sa itlog, crispy fry, itlog ulit, and then breadcrumbs. Ganun lamang. Yan. Itlog, crispy fry, itlog, breadcrumbs. Itlog, crispy fry, itlog, breadcrumbs. Yan. Ganun lang ha, natandaan ninyo. Isawsaw sa itlog, sa crispy fry, itlog ulit, bago last ang breadcrumbs. Agad tayong kumain pagkaluto ng calamares kaya hindi na natin na-i-flex. Relax pagkatapos. At pagpatak nga ng alas 5 ng hapon, tayo naman ay gumayak para bumuto. Papunta na nga pala tayo sa elementary kung saan tayo bubuto. At pagdating natin doon, naku, ang haba ng pila, kaya nga lang mga multo. Wala na, pailan-ilan na lamang ang mga bumuboto. Bawal pala ang cellphone dito, kaya hindi tayo nakapag-dokumentasyon. Ito ang mga aktibidades ko ngayong araw ng Lunes. Thank you for watching!